Magandang araw po. Sa dami ng ginagawa nating routine tuwing umaga, minsan hindi na natin iniisip kung ito ba'y nakabubuti o unti-unting nakasasama. Lalo na po ngayong tumatanda na tayo, ang katawan ay mas sensitibo na sa mga bagay na dati ay kayang-kaya lang. Kilala niyo si Mang Ernesto? Isang 71 anyos na retiradong guro. Almusal niya araw-araw ay simpleng tinapay, instant oatmeal, at isang mainit na tasa ng kape. Para sa kanya, mabilis, abot kaya, at parang masustansya. Hanggang sa isang araw, bigla siyang nalambot habang nagwawalis. Akala niya simpleng hilo lang, pero nang ipatingin siya, mataas ang presyon, mababa ang potassium, at may stress na sa kidneys. Hindi niya akalaing ang paborito niyang almusal ang tahimik na sumisira sa kalusugan niya araw-araw. Pero hindi lang siya ang ganito. Marami po sa atin, ako, kayo, kapamilya niyo, ay may mga almusal na akala natin ay ligtas. Pero hindi na pala para sa katawan natin sa edad na ito. Kaya sa video pong ito, ibubunyag natin ang 6 na almusal na dapat nang iwasan ng mga senior. Bawat isa ay may dalang panganib sa puso, bato, kasukasuan at maging sa ating pag-iisip. Pero huwag po kayong mag-alala dahil sa bawat masamang gawi, may ibibigay din kaming praktikal at masustansyang alternatibo. Ngayon po gusto naming marinig ang sagot nyo. Ano po ang karaniwang almusal nyo tuwing umaga? Paki-comment po sa ibaba. Baka makatulong ang sagot nyo sa iba pang senior na pareho rin ang kalagayan. Tandaan po, hindi natin kailangang maghintay pa ng problema bago kumilos. Dahil ang almusal, ito po ang unang desisyon natin araw-araw. At kapag tama ang simula, susunod din ang lakas, sigla at tibay ng katawan. Kaya samahan nyo kami hanggang dulo. Sa bawat parte ng video, baka masabi nyo, oo nga no, ako yan. At mula roon, baka ito na ang araw ng pagbabago. Isa, instant oatmeal at tinapay na dekahon. Tahimik na killer's almusal. Aling Sally, 67 taong gulang, dating guro sa pampublikong paaralan. Simula nang magretiro siya, naging parte na ng kanyang umaga ang instant oatmeal at tinapay na nasa pakete. Mura, mabilis, hindi kailangan ng pagluluto. Masarap na, parang healthy pa, sabi niya habang nakangiti. Pero sa likod ng simpleng almusal na ito, may tinatago pala itong panganib. Sa loob ng ilang buwan, napansin ni Aling Sally na parang lagi siyang mabigat ang katawan. Madalas siyang antukin kahit bagong gising. Sa simula, inisip niyang parte lang ito ng pagtanda. Hanggang isang araw habang naglalakad sa palengke, bigla siyang nahilo. Nang dalhin siya sa center, mataas pala ang kanyang blood pressure. May simula na ring problema sa kidney. Nagulat siya. Almusal lang naman yun, bakit ganito? Tanong niya. Ayon sa mga eksperto, ang instant oatmeal at dekahong tinapay ay may mga sangkap na hindi akma sa katawan ng senior. Bagamat nakalagay sa label na whole grain or good for heart, kadalasan ay puno ito ng sodium, preservatives at nakatagong asukal. Isipin ninyo, isang sachet ng instant oatmeal ay maaring may 180 hanggang 200 at 20 miligramo ng asin. Kung may high blood ka, sapat na iyon para iangat lalo ang iyong presyon sa isang upuan pa lang. At ang tinapay, kahit walang palaman, marami sa mga ito ay may hidden sugar at gluten load na maaaring magdulot ng inflammation. Kaya pala si Aling Sally ay madalas sumakit ang kasukasuan at likod. Ang matindi pa, karamihan sa mga senior ay iniinom ang maintenance medicine nila sa umaga. At ang ganitong klaseng almusal ay maaaring makasagabal sa epekto ng gamot. Ang kidney ng isang 60 anyos pataas ay mas mahina na sa pag-filter ng sobrang sodium. Kapag araw-araw ay processed food ang kinakain, unti-unti itong nadedepensahan. Hindi agad nararamdaman ang pinsala. Pero pagdating ng panahon, maaaring humantong sa mas seryosong kondisyon tulad ng chronic kidney disease. Pero bakit nga ba marami pa ring senior ang pinipili ito?
dahil ito'y madaling ihanda, madaling nanguyain, hindi abala. Pero ang hindi natin namamalayan, ang madali ay minsan din pala ay mabilis sa panganib. May alternatibo, subukan ang overnight oats. Ilagay lang ang ordinaryong rolled oats sa garapon kasama ng tubig o gatas, saka ilagay sa ref. Sa umaga, lagyan ng saging, chia seeds o mani. Mas matagal mang ihanda kumpara sa instant sachet, pero mas ligtas at mas may sustansya. Sa halip na dekahong tinapay, pumili ng whole grain bread na fresh mula panaderya. O kaya ay sumubok ng kamote, saging na saba o nilagang mais bilang source ng carbs. Mas lokal, mas mura, mas masustansya. Maraming gaya ni Aling Sally ang hindi alam na ang simple nilang almusal ay may bigat na epekto sa katawan. Hindi mo mararamdaman agad, pero makikita mo sa araw-araw, sa pagod, sa sakit ng katawan, sa hirap sa pagdumi at sa kawalan ng gana. Kaya bago ka gumawa ng almusal bukas, tanungin mo sarili mo, pinipili ko ba ang madali o ang makakabuti sa katawan ko? Ang totoong malasakit sa sarili ay hindi lang sa gamot o sa check-up. Nagsisimula ito sa unang kutsarang isusubo mo sa umaga. 2 matamis na juice at flavored yogurt para ka nang kumain ng dessert sa umaga. Marami sa ating mga senior ang iniisip na ang isang baso ng orange juice at isang cup ng yogurt ay healthy combo para sa almusal. Mukha kasing natural, mukha kasing prutas. Pero ang hindi alam ng nakararami, ito ay maaaring maging pinakamabilis na paraan para saktan ang inyong blood sugar sa umaga. Unahin natin ang juice. Kahit pa ito'y walang dagdag na asukal, ang proseso ng pag-extract ng katas mula sa prutas ay tinatanggal ang pinakaimportanteng bahagi, ang fiber. Ang fiber ang siyang nagpapabagal ng pag-absorb ng asukal sa katawan. Kapag wala ito, ang ininom mong juice ay parang purong liquid sugar na dumiretso sa dugo mo. Ayon sa mga pagsusuri, ang isang baso ng orange juice ay maaaring magkaroon ng kasing daming asukal ng 3 hanggang 4 na candy bar. Sa edad natin, hindi na ganong kaaktibo ang ating pancreas para balansehin agad ito. Kapag mabilis ang pagtaas ng blood sugar sa umaga, kasunod nito ay ang biglaang pagbagsak. Kaya maraming senior ang napapansin na kahit bagong almusal sila, pagkatapos ng 2 oras ay bigla silang napapagod, nanghihina o muling nagugutom. Iyan ang tinatawag na sugar crash. Ngayon naman, tingnan natin ang flavored yogurt. Karaniwan ang mga ito ay may label na low fat o fortified with vitamins. Pero kapag binasa mo ang likod ng lalagyan, makikita mo ang listahan ng sangkap na may fructose, glucose, syrup, at iba pang matatamis na additives. Alam mo ba na ang isang tasa ng fruit-flavored yogurt ay maaring may kasing daming asukal ng isang scoop ng ice cream? At mas mapanganib pa ito dahil iniisip mong healthy ito, kaya hindi ka nagdadalawang isip na ubusin. Ang problema sa ganitong almusal ay hindi lang sa sugar spike. Kapag araw-araw ay nagsisimula ka sa matamis, nasasanay ang katawan mo na hanapin ang asukal. Kaya kahit tanghali na, parang gusto mo pa rin ng matamis. Nasisira ang natural na regulation ng appetite mo. At ito ang simula ng cycle ng overeating at pagtaas ng timbang. Ayon sa mga eksperto sa nutrition, ang matatamis na pagkain sa umaga ay may kaugnayan sa paglala ng type 2 diabetes, hypertension, at cognitive decline. Oo, maging ang memorya mo ay apektado. Ang tinatawag na brain fog o yung pakiramdam na parang mabagal mag-isip ay madalas konektado sa biglaang fluctuation ng blood sugar. Kaya kung iniisip mong healthy ang almusal mo dahil may juice at yogurt ka, baka oras na para muling suriin ito. Hindi porket may prutas sa label ay automatic na healthy ito. Tandaan, kung prutas ang hanap mo, mas mabuting kainin ito ng buo kaysa inumin ng katas. Ano ang alternatibo? Subukan ang plain Greek yogurt na may tunay na prutas,
tulad ng saging, berries o manggang hinog. Lagyan ng kaunting cinnamon para sa natural na tamis, masustansya, may fiber at hindi magdudulot ng sugar spike. Sa halip na juice, subukang uminom ng maligamgam na tubig na may kalamansi sa umaga. Mas refreshing, may vitamin C pa rin, pero hindi overloaded sa fructose. Tandaan mga kaibigan, hindi lahat ng mukhang healthy ay totoong healthy. Masdan mo ang label, suriin ang tamis, at tanungin ang sarili mo, ito ba'y nagbibigay sa akin ng tunay na enerhiya o panandali ang sarap lang? 3. Bacon, sausage, butter toast, puso mo ang kabayaran. Si Mang Delfin ay 73 taong gulang. Matipuno pa rin ang tindig, masayahin at laging maaga kung gumising. Mula pa nung kabataan niya, pareho lang ang kanyang almusal. 2 pritong itlog, 3 hiwa ng bacon at mainit na pandesal na may palamang butter. Ito na ang nakasanayan ko. Basta may kape, buo na ang araw, wika niya habang nakangiti. Pero isang umaga, napansin ng asawa niya na parang hinihingal si Mang Delfin kahit hindi pa siya gumagalaw ng husto. Sumusumpong ang sakit sa batok at hirap na siyang makatulog sa gabi. Nang ipasuri siya, mataas ang cholesterol at may simula na ng fatty liver. Dito niya lang napagtanto, ang simple niyang almusal sa loob ng dekada ay unti-unting nagpapabigat sa kanyang puso, literal. Ayon kay Dr. Elena Garcia, isang eksperto sa senior nutrition, ang almusal na mataas sa saturated fat ay isa sa mga pinakamapanganib para sa matatanda. Sa edad na lampas 60, bumabagal na ang metabolism ng katawan. Hindi na ito kasing husay magproseso ng taba tulad noong kabataan. Kaya kapag pinagsama-sama mo ang bacon, sausage at butter toast, parang binibigla mo ang puso mo ng overload sa umaga. Bakit? Dahil ang mga pagkaing ito ay may saturated fat na nagpapataas ng bad cholesterol o LDL. Kapag sobra ito sa katawan, naiipon ito sa mga ugat at pwedeng humantong sa atherosclerosis o pagbabara ng arteries. At dahil ang ugat ng mga senior ay mas makitid at mas mahina na kaysa dati, mas mabilis itong naaapektuhan. Hindi mo agad mararamdaman, pero dahan-dahang sumasakit ang likod, madaling mapagod, nagkakaroon ng brain fog, at ang pinakadelikado, tahimik na atake sa puso. Kapag pinrito sa mantika ang itlog, bacon at sausage, doble pa ang fat load na pumapasok sa katawan, tapos isusubo mo sa mainit na tinapay na may butter, para kang naglalaro ng apoy sa mismong umaga. Pero alam naming hindi madaling talikuran ang mga paborito. Kaya hindi namin sinasabing isuko mo ang lasa. Ang sinasabi namin ay baguhin ang paraan ng paghahanda. Halimbawa, sa halip na pritong itlog, subukan mo ang poached o nilagang itlog. Sa halip na butter sa tinapay, lagyan mo ng dinurog na avocado o olive oil. Sa halip na bacon, subukan ang grilled fish o kahit itlog na may gulay. Si Mang Delfin, nang marinig ito sa kanyang doktor, ay unti-unting nagbago. Ngayon, nagbabake na sila ng kamote tuwing linggo para baunin buong linggo. Ang itlog ay hindi na piniprito, kundi nilalaga. At ang pandesal, nilalagyan na lang ng mashed saging. Hindi man kasing alat o kasing taba ng dati, pero mas gaan ang pakiramdam na yabong araw. At kung napapaisip ka habang pinapanood ito, baka oras na rin para gumawa ka ng simpleng hakbang. Kung gusto mo ng mas marami pang ganitong payo, mag-subscribe ka po ngayon sa aming channel. Wala kang kailangang bayaran, pero ang kapalit ay impormasyon na maaaring literal na magligtas ng buhay mo. Ang almusal ay hindi dapat maging banta sa katawan. Dapat ito ang nagbibigay ng lakas, tibay at sigla para sa buong araw. Pero kapag pinuno mo ito ng taba, asin at mantika, para kang nagsimula ng araw sa bigat. Tanungin mo sarili mo ngayon, kapag ako ba'y kumakain ng almusal, pinapalakas ko ba ang katawan ko o pinapahina ko ito?
Ang sagot ay hindi sa dila, kundi sa nararamdaman mo matapos mong kumain. At kung gusto mong baguhin ito, ang unang hakbang ay nasa plato mo na. 4. Breakfast bars at instant cereal. Mabilis, pero malupit sa kalusugan. Marami sa atin ang naghahanap ng mabilis na almusal, lalo na kung pagod o mag-isa sa bahay. Kaya sa grocery, unang kinukuha ng marami ay ang mga instant cereal o kaya breakfast bar. Nasa box may label na heart healthy o packed with vitamins. At kapag nakita mo pa na may oats, may gatas, may prutas sa label, parang ang bait sa katawan, di ba? Pero ang tanong, totoong healthy ba ang mga ito? Ayon sa mga nutrition expert, karamihan sa mga produkto sa kategoriyang ito ay may halo ng totoo at ng marketing lamang. Oh, may oats nga! Oh, may vitamins nga! Pero sa likod nito ay sangkaterbang asukal, preservatives at additives na hindi mo agad mapapansin. Isipin mo ito, ang isang cereal na may label na good for the heart ay maaaring may 10 hanggang 12 gramo ng asukal kada maliit na serving. Iyan ay halos katumbas ng isang kutsarang puting asukal. At kung ang serving size ay maliit lang, natural na dadagdagan mo pa. Sa bandang huli, nakakakain ka na ng asukal na parang kumain ng isang chocolate chip cookie. Ang mga breakfast bar naman, kahit pa may label na natural o with honey, ay madalas puno ng glucose syrup, dextrose at artificial sweeteners. Kapag binasa mo ang ingredients, parang nakakabasa ka ng chemical sa butika. Tandaan niyo po, kung kailangan mo pa ng diksyonaryo para maintindihan ang nasa likod ng produkto, baka hindi mo na talaga dapat kainin ito. Bukod pa rito, ang mga instant cereal ay kadalasang may mababa o halos walang fiber, kaya madali kang magutom. Maraming senior ang akalay busog na sa cereal, pero pagdating ng 9:00, gutom na ulit. Resulta, kain ulit ng biskwit, tinapay o matamis. At tuloy-tuloy ang blood sugar roller coaster. Isa pang delikado, karamihan sa mga bar at cereal ay may phosphates at emulsifiers na nagpapaganda ng texture at shelf life. Pero sa katawan ng senior, lalo na kung may problema na sa kidney o tiyan, ang mga sangkap na ito ay maaaring makasira sa balance ng minerals at makaapekto sa panunaw. Hindi rin ito nakakatulong sa ating mga gamot. Maraming senior ang umiinom ng maintenance medication sa umaga at ang ganitong klase ng almusal ay maaaring makaapekto sa absorption ng gamot. Ang solusyon? Hindi kailangang maghanap ng imported na produkto. Narito ang mga simpleng alternatibo. Gumawa ng banana peanut sandwich sa whole grain bread. Maghanda ng nilagang kamote o mais na pwedeng kainin agad-agad. O kaya, gumawa ng chia pudding gabi bago, chia seeds, gatas at kaunting saging. Gamitin ang saging na saba o nilagang itlog bilang on-the-go snack kaysa cereal bar. Sa halip na cereal, subukan mong gumawa ng sariling granola, toasted oats, mani, konting honey at cinnamon. Ilagay sa garapon at may almusal ka na sa buong linggo na ikaw mismo ang gumawa. Walang tagong chemical, walang label na nanlilinlang. Minsan, ang pinakamalaking panganib ay hindi na sa lasa, kundi sa tiwalang ibinibigay natin sa label. Kaya bago mo kunin ang isang healthy-looking breakfast item sa grocery, itanong mo muna. Healthy ba talaga ito? Or healthy lang ang pagkakapresenta niya sa akin? Hindi sa packaging na susukat ang tunay na sustansya. At hindi lahat ng kulay berde sa label ay katumbas ng berde sa kalusugan. 5, leftover ulam mula kahapon. Mukhang praktikal pero panira sa tiyan. Si Aling Nena, 69 na taong gulang, ay dating tindera sa palengke. Sanay siya sa pagtitipid at pagkilos ng mabilis sa umaga. Kaya mula nang magretiro, ang kanyang almusal ay madalas na galing sa natirang ulam kagabi. Sayang naman kung itatapon, masarap pa yan, ani niya habang inilalagay sa kawali ang tirang adobo.
Isasabay ang mainit na kanin at may kape pa sa tabi. Buo na ang almusal. Pero sa loob ng ilang buwan, napansin niyang lagi siyang bloated, constipated at mabigat ang tiyan. Madalas ding masakit ang kasukasuan. Ang akala niya'y normal lang ito sa edad. Hanggang sa ipasuri siya at lumabas na may mataas na uric acido at mabagal na panunaw. Ang salarin, ang paulit-ulit na pagkain ng leftover ulam. Ayon sa mga doktor, habang nagkakaedad tayo, bumabagal ang ating digestion. Hindi na kayang iproseso ng katawan ng ilang sangkap gaya ng dati. Ang mga leftover food, lalo na kung hindi tama ang pag-init o storage, ay maaaring magdulot ng bacterial buildup, histamine accumulation, at oxidized fat, na lahat ay nagpapahirap sa ating tiyan at nagpapalala ng arthritis at inflammation. Alam mo ba na ang adobo na iniinit ulit ay maaring mag-develop ng histamine na pwedeng mag-trigger ng skin allergy, headache, at digestive problems? Lalo na kung galing ito sa baboy na may taba. Ang mantika ay nagiging oxidized fat na kalaban ng ating puso at ugat. Ang isa pang problema, kapag leftover ang almusal mo, kadalasan hindi ito well-balanced. Maalat, mamantika, walang gulay at wala halos fiber. Kaya kapag natapos mong kainin, pakiramdam mo ay busog pero mabigat. Walang sigla, walang gaan, kaya marami sa atin ang nagsisimula ng araw na parang mabagal ang galaw, masakit ang tiyan o tinatamad sa kahit simpleng gawain. Pero bakit marami sa atin ang patuloy na ginagawa ito? Dahil ito'y praktikal, nakasanayan at akala nating masinop. Pero ang hindi natin nakikita, ang pagkain ng natira ay maaring sanhi ng kabag, paninigas ng dumi at pagbagal ng metabolismo. Sa edad natin, mas mahalaga ang gaan ng pakiramdam kaysa busog na mabigat. Si Aling Nena, nang marinig ang paliwanag ng kanyang doktor, ay nagsimulang magbago. Ngayon, ang natirang ulam ay hindi na agad hinahain sa umaga. Sa halip, tuwing gabi ay naghahanda na siya ng nilagang saba, kamote o itlog. Sa umaga, saglit na initin, tapos almusal na. Mabilis, mura at hindi sumisira ng tiyan. Sa ganitong paglipat, napansin niya na mas magaan ang pakiramdam niya sa umaga. Hindi na rin siya constipated tulad dati. Mas magaan ang umaga kapag magaan ang tiyan, sabi niya. At ang dating basang pawis na nararamdaman niya habang nakaupo pa lang, nawala na rin. Ngayon ikaw naman, tanungin mo sarili mo, kinakain ko rin ba ang leftover ulam sa umaga dahil praktikal o dahil nakasanayan lang? At kung oo ang sagot, baka ito na ang tamang panahon para baguhin ang gawi. Dahil hindi mo kailangang ibasura ang pagkain para magbago. Ang kailangan mo lang ay palitan kung kailan mo ito kinakain. Mas mabuti pang ireserba ito para sa tanghalian o hapunan kung kailan mas aktibo na ang katawan sa pagtunaw. At sa almusal, piliin ang magaan, sariwa at may sustansya. 6, almusal na walang fiber, madaling magutom, madaling manghina. Kapag tinanong mo ang maraming senior kung ano ang karaniwang almusal nila, kadalasan ito'y itlog, tinapay, kanin o hotdog. Minsan may kape, minsan may matamis. Pero ang hindi natin madalas napapansin, wala halos fiber sa pagkain ito. Ayon sa mga nutritionists, ang fiber ay mahalagang sangkap para sa digestive health, blood sugar regulation at energy stability. Ngunit sa tipikal na Pinoy almusal, napakababa nito. Ang epekto, madaling magutom, madaling mapagod, madalas sumakit ang tiyan. Kapag walang fiber ang kinain mo sa umaga, mabilis na mag-a-absorb ang katawan mo ng asukal at carbs. Tataas agad ang blood sugar pero babagsak din ito kaagad. Kaya pagkatapos ng 2 oras, parang nawawalan ka ng sigla. Maraming senior ang akala nila ay dahil sa edad, pero madalas ito'y dahil sa maling simula ng araw. Isa pa, kapag walang fiber, bumabagal ang panunaw. Mas madalas ang constipation.
Marami sa ating mga senior ang hindi alam na ang matagal na pag-upo, kakulangan sa fiber, at tubig ay pangunahing sanhi ng pagtitibi, na kalaunay nagdudulot ng pananakit ng tiyan, likod, at paninigas ng pakiramdam sa buong katawan. Kaya ano ang dapat gawin? Hindi mo kailangang maghanap ng imported o mahal na pagkain. Narito ang ilang simpleng dagdag sa almusal mo. Saging na saba, may fiber at potassium. Kamote, complex carbs at sustansya. Chia seeds sa oatmeal, dagdag hibla. Gulay sa itlog tulad ng malunggay o repolyo. Nilagang mais o whole grain bread. Minsan, ang simpleng dagdag na hibla sa pagkain ay sapat na para maiba ang buong pakiramdam mo sa araw. Ang almusal ay hindi lang pampabusog. Ito ay dapat maghanda sa iyo sa buong araw. At sa edad natin, hindi lang sapat ang mabusog. Kailangan ay gumaan ang katawan at guminhawa ang pakiramdam. Bonus, kape sa walang laman ang tiyan, tahimik na asido sa umaga. Si Mang Victor ay 68 taong gulang, laging maaga kong gumising. Pagbangon sa kama, diretso agad sa kusina para magkape. Hindi ako tao pag walang kape, biro niya. Pero napapansin niya kamakailan na parang may asim ang tiyan niya sa umaga. Minsan masakit ang sikmura, minsan namamaga ang lalamunan. Kahit wala namang almusal, kape muna bago lahat. Routine ko na to, anya. Hindi alam ni Mang Victor ang araw-araw na kape sa walang laman ng tiyan ay maaaring unti-unting sumisira sa kanyang digestive system. Ayon sa mga gastroenterologists, ang kape ay may natural na acidity at caffeine na maaaring mag-stimulate ng gastric acid production. Kapag walang pagkain sa tiyan para saluhin ito, ang acid ay direktang kumakapit sa lining ng sikmura na maaaring magdulot ng hyperacidity, heartburn o gastritis. Sa mga senior, mas manipis at mas sensitibo na ang lining ng tiyan, kaya mas mabilis itong maapektuhan. Bukod dito, ang kape ay maaaring makaapekto sa absorption ng ilang gamot, lalo na kung iniinom ito ng walang kasabay na pagkain. Kaya kahit uminom ka ng maintenance meds mo, hindi ito lubusang inaabsorb ng katawan kung ang tiyan mo ay acidic at walang buffer. Hindi sinasabing bawal na ang kape, pero mahalagang malaman kailan ito iniinom at paano ito sinasamahan. Kung hindi ka talaga makaiwas, narito ang ilang simpleng paalala. Uminom muna ng maligamgam na tubig bago magkape. Kumain muna ng kahit prutas tulad ng saging o kamote. Kung kaya mo, ipagpaliban ng kape ng 30 hanggang 60 minuto matapos kumain. Subukan ang herbal alternatives gaya ng salabat o guyabano tea. Minsan, ang pinakamaliit na gawi ang may pinakamalaking epekto. At sa katawan ng isang senior, ang stomach acid na walang kalaban ay parang tahimik na kalaban na dumadami araw-araw. Kaya sa susunod na magkakape ka, tanungin mo sarili mo, lalaban ba ang katawan ko o pinapahina ko ito kahit bago pa magsimula ang araw? Ang almusal mo, kalusugan mo, ang kapalit. Ngayong narinig mo na ang 6 na klase ng almusal na madalas ay hindi natin iniisip, baka 1 o 2 ay ginagawa mo rin araw-araw. Hindi mo ito kasalanan. Ganyan din kami dati. Lahat tayo ay sumusunod lang sa nakasanayan, sa mabilis, sa masarap. Pero ngayon, mas alam na natin. At kapag mas alam mo, mas kaya mong baguhin. Hindi kailangang maging perpekto agad. Magsimula sa isang simpleng hakbang, palitan ng isang pagkain, bawasan ng isang inumin, dagdagan ng isang gulay. Sa ganitong paraan, unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo at mararamdaman mo na ang katawan mo kahit senior ka na. Kaya pang bumawi, kaya pang lumakas. Ngayon gusto naming marinig ang sagot mo. Alin sa mga almusal na ito ang pinakanagulat ka? I-comment mo sa baba. Baka ang sagot mo ay makatulong sa ibang nanonood na kagaya mo. At kung gusto mong manatiling updated sa mga ganitong payo, mag-subscribe ka po ngayon sa Gintong Edad. Wala kang kailangang bayaran.
Pero ang makukuha mo ay impormasyon na makakapagpabago ng kalidad ng iyong buhay. At kung may mahal ka sa buhay na senior din, asawa, kapatid, kaibigan, i-share mo ang video na ito. Baka ito ang mensaheng matagal na nilang kailangang marinig. Sa dulo, ang almusal ay hindi lang pagkain. Ito ay desisyong nagsasabi kung pipiliin mong lumakas o hahayaan mong humina.